reactions niyo regarding reactions niyo, sir, regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa black item? He's lying. He's a president. He knows that you cannot. Teka lang, yung sinasabi ni Tatay Digong galing sa isang congressman, galing sa isang sitting congressman. Merong mga dokumento. Paano iislaing? Linatagan kami ng mga dokumento. Tanga ka ba, Brad? Dito sa video na to, mga kababayan, kitang-kita na natataranta itong si Marcos Jr. sa pagsagot sa mga tanong nitong mga reporter na to kaugnay doon sa siniwalat nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Congressman Isidro Ungab at nitong si Atty. Vic Rodriguez noong weekend. Pero bago ho yan, mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gustong sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Eto, mga kababayan, mabili siyang shoutout ho muna tayo sa ating mga kasama dito sa PH Update na napakatindi kong sumuporta sa ating mga ginagawang reaction video. Sir Jordan Cabico, maraming salamat ho. Mega love shoutout. Maraming salamat. Talagang walang humpay ang pagpapakulay nitong si Sir Jordan, no. Dito kay Sir Randy, maraming salamat ho. Mega love shoutout. Mega love shoutout ulit dito kay Sir Jordan Cabico. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. At dito kay Elizer Pinatakan, maraming salamat ho. Mega love shoutout. Maraming salamat ho sa inyong pakulay, no. At dito kay Sir Jordan Cabico ulit, maraming salamat ho sa pag-suporta. No? Thank you ho. At dito kay Sir Jordan Cabico ho ulit, kada video ho natin, nagpapakulay ho siya 2 beses. Maraming salamat, Sir. Palakpakan natin itong si Sir Jordan. Maraming salamat. At dito kay Sir Kid Lilbit, maraming salamat, Sir Kid. Maraming salamat ho. Talagang itong si Sir Kid, hindi nakakalimot. Mega love shoutout. Mabuhay ho kayo. Ingat ho kayo dyan sa Jamaica, no? Maraming salamat din ho dito kay YMA 8691. Maraming salamat ho. YMA 8691, mega love shoutout. Thank you ho dyan sa pakulay nyo na yan. Mega love shoutout din ho dito kay Sir Jordan Cabico. Sir, maraming salamat ha. At ito pa ho, mga kababayan, Sir Jordan Cabico, 5 hours ago. Sir Jordan Cabico, yun na ho yun, mga kababayan, umikot na. Maraming salamat ha, Sir Jordan. Mag-ingat ho kayo dyan sa Japan. Maraming salamat. Mega love shoutout. Rekta na ho tayo dito sa ambush interview nitong si Marcos Jr. kaugnay doon sa mga isiniwalat nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nitong si Congressman Isidro Ungab. Ito ho. Yan lang po namin yung reactions niyo regarding reactions niyo. Teka lang. Bago ho pala ito, pakinggan ho muna natin itong report dito sa UNTV. Konektado pa rin ho dyan sa naging ambush interview na yan ni Marcos Jr. Tapos rekta ho tayo dyan maya-maya. Ito. Hindi matapos-tapos ang mga kontrobersyang kinakaharap ng 2025 national budget. Uy, number 53 na ho pala itong si Pastor Apollo Kibuloy, ha. Number 53 na ho itong si Atty. Vic. Di ho tayo updated kung ano na ho ang number niya ngayon sa balota. Pero itong si Pastor Kibuloy, from 52, naging 53 na ho siya, ha. Yung mga mga nakagawa na ng campaign materials, kailangan hong palitan. Kasi from 52, naging 53 na ho siya. Kung sino man yung nalagay doon sa 52 na numero, napakaswerte niya kasi ang dami na ho nating video na number 52 itong si Pastor Apollo Kibuloy. Pero number 53 na ho siya ngayong na to. Kumbaga ito na ho yung updated at sana ito na yung huling numero dahil ang pangit ho ng papalit-palit na numero, no? Nalilito ho yung mga taga-suporta ng mga sinusuportahan nating kandidato. Tuloy. Nitong weekend, inihayag ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang mga nadiskubre niya umanong blankong items sa inaprubahang bersyon ng Bicameral Conference Committee na 2025 General Appropriation. Hindi GAA, huwag kang tanga-tanga, Marcos Jr. ha. Hindi binabanggit dito yung GAA. Ang sinasabi dito, yung inaprobahan ng Bicameral Conference Committee, hindi yung GAA. Kasi sabuatan kayo dyan kaya hugas kamay kayo kaya nagtatakipang kayo di ba? Bill. Inihayag niya ito sa isang podcast kasama sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Executive Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na si Atty. Vic Rodriguez at dating Chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Atty. Martin Delgado III. Natuklasan umano ito ni Congressman Ungab matapos pag-aralan ng ilang araw ang pirmadong Bicameral Conference Committee report. Ang Bicameral Conference Committee report ang reconciled version ng 2025 General Appropriations Bill ng Senado at Kongreso. Yung Bicameral Conference Committee report
pinirmahan kahit may mga nakikita tayong blanco. Yun ang issue, yung bicameral conference committee report, hindi yung GAA na pinirmahan ni Bangag. Natural, pagka napunta sa kanyang opisina, kumpleto na. Na-fill na ho nila yung mga blankong parte, nalagyan na nila ho ng figure. Kaya yung sinasabi niya, imposible yun, hindi pwedeng pirmahan. Hindi ho kasi nakikinig, Bangag nga puro pagbabangag lang ginagawa sa Malacanang Kaya hindi ho niya alam kung ano yung mga pinagsasabi niya. O pinifeed pa siya ng mga palpak na impormasyon. Hindi naman ho kini-question yung pinirmahan niyo, Mr. President. Ang kini-question dito, yung pinirmahan nitong mga walang yang congressman at mga senador. Yun ho ang problema natin. Wala kaming pakialam dun sa pinirmahan mo, pero falsifikado yun. Kasi yung mga figure doon, hindi na napag-usapan doon sa BICAM. Baka diyan na sa Malacanang linagyan ng ng amount. Na kung saan yung tipong kikita itong mga congressman at senador. Amihan umano sa mga blankong items ay nakapaloob sa budget ng Department of Agriculture at unprogrammed appropriations. Ang mahigit 200 pahinang Bicameral Conference Committee report nakalathala sa Facebook page ni Davao City Mayor Baste Duterte. Gayon din ang sinisilip na blankong items na hindi maituturing na typographical, grammatical o printing error. Ayon sa kongresista na naging chairperson ng House Committee on Appropriations sa loob ng ilang taon, ngayon niya lang na-encounter ang ganitong blankong items sa isang Bicameral Conference Committee report. These are not, I would say, ordinary figures because these figures will reach to billions of pesos. Kung isa-isahin natin, I think 13 pages pa yung nakita ko na blanco at saka pati na yun sa unprogrammed appropriations. Niratipikahan umano ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang depektibong Bicameral Conference Committee report. Defective yung BICAM report. At bakit pinirmahan ng members? So the House and the Senate ratified defective BICAM report. In other words, apektado yung ating GAA because BICAM report was defective. What was ratified by both houses are defective. Ang dami ko lang na blanco. That can be shown in the BICAM report at pirmado. Gate naman. BICAM report yung sinasabi hindi yung GAA. Tanga-tanga kasi itong si Marcos Jr. Pasensya na ano siya, stupid. Hindi niya alam lumalabas. Kaya ako pinalabas muna ito para may background tayo mamaya doon sa mga sasabihin ni Marcos Jr. Ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, busod nito, maituturing ng invalid ang nilagdaang pambansang pondo ni PBBM. Pagkaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget for implementation as law. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi na pwedeng mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Gate pa nito, kailangang iwasto ito o dapat maipaliwanag sa mga tao. Kung hindi, hihikayatin niya umano ang publikong umaksyon kaugnay nito. I would like to remind Congress, mali ho yan. It's invalid. Please correct it. Or recall the budget and demand an explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganun kablangko. Otherwise, sabihin ko sa mga Pilipino, huwag na kayo magbayad ng buwis ninyo. Ganun lang naman, pinagsasayang itong kumang na to. Bukod sa mga sinasabing blankong items sa Bicameral Conference Committee report ng 2025 General Appropriations Bill, kune-question din ng mga kritiko sa 2025 National Budget ang tinapyasang pondo ng Department of Education at zero government subsidy para sa Philippine Health Insurance Corporation. Grabe, napakarami hong iskandalo nitong budget na to. Kaya hanggang sa ngayon, nagtataka pa rin ho tayo dito sa administrasyon na to kung bakit hindi hindi iwasto muna. Iwasto muna yung pagkakamali nitong budget na to. Kasi paano nyo didepensahan? Nakalagay sa batas na dapat mayroong porsyon na i-allocate dyan sa PhilHealth. Dapat ang budget ng Department of Education pinakamataas sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Wala akong nasunod sa mga yon.
Doon pa lang sa dalawang ano na yun, kung kondisyon yun, eh, wala na kaagad eh. Kailangan ibalik na ho talaga sa ano, sa vice cam, di ba? Eh, kaso, yung ginawa ng vice cam, ika nga nila, ano eh, ginawa ho nilang bulletproof, ika nga eh. Ha? Kung may kulang, hayaan nyo na silang maglagay kung magkano yung figure na gusto nilang ilagay, di ba? Puro blanco ho eh, di ba? Blank check nga eh. Parang binigyan ho ng ganun yung executive. Eh, baka yun ang napagkasunduan nila dalawa nitong si Marcos ni Tambaluslos. Rosa Licoz, Rekta ho tayo dito kay Marcos Jr. ngayon. Ito ho mga kababayan. Itong bangag na to, eh, naku, may araw ka din bangag. Nakananto ko, oo. Pag nagkataon, naku. Gusto kong trumabaho sa'yo, si Kapdado. Tuloy! Kunin lang po namin yung reactions niyo regarding reactions niyo, sir, regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank item. Nabibingi na ako sa kabangagan niya eh. No? Huwag kasi masyadong magbangag, Brad. Nabibingi ka na eh. He's lying. He's a president. He knows that you cannot. Teka lang, yung sinasabi ni Tatay Digong galing sa isang congressman, galing sa isang sitting congressman. Merong mga dokumento. Paano iislaing? Linatagan kami ng mga dokumento. Tanga ka ba, Brad? Pass a guy without any with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly. Wala! Natataranta ka, Brad. Kita nyo mga kababayan, ang argumento lang niya, he's lying. Kasi nabisto kayo. Nabisto kayo ng mga aliporis mo dyan sa House of Representatives at Senado, binaboy nyo ang 2025 budget. Hindi pa ho ba kayo napupuno dito sa mga skandalo na kinasasangkutan ng administrasyon na to? Kung gayon pala, congrats kay Marcos Jr. Talagang matindi ang pambubudol niya. Hanggang sa ngayon, ang madlang Pilipino, pinaniniwalaan pa rin mga kasinungalingan niya. Nasa sa inyo ho yan, mga kababayan. Pero ang atin dito, linalatagan ko lang ho kayo ng mga ebidensya. Si Congressman Isidro Ungab, linatagan ho tayo ng ebidensya. Di naman ho siya, gumawa-gawa ng istorya. Hindi ho. Pirmado hong bicameral BICAM report ng mababa at mataas na kapulungan, pirmado ho ng mga congressman yung ilinatag sa atin na ebidensya ni Congressman Isidro Ungab. Hindi yung babanata mo lang kami ng he is lying. Tanga ka ba, Brad? Well, that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA. Sige nga. Kung hindi falsifikado yung pinirmahang report ng BICAM member, bakit hindi pinirmahan ng ate mo? Sige, bakit hindi pinirmahan ng ate mo kung hindi falsifikado yan? Kahit siya sinabi niya, hindi siya pipirma sa blankong BICAM report. Ngayon, ibig sabihin, sinungaling din si Amy Marcos, ganon? Anak ng tokwa naman siya. Huwag naman hong ganyan. Babuyan na yan eh. Nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. I was watching the news earlier today and people were saying it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang ganito para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo, huwag na ninyo busisihin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila. Teka lang. Huwag niyong sabihin na huwag namin busisiin isa-isa. Karapatan ng bawat isang Pilipino na busisiin yung budget na yan. Tama talaga to. Anak ng tokwa, paano ka naging presidente, Brad? Sa bagay, binudol mo nga pala sa bayan ng Pilipino. Yung kanta nitong si Binibining Maharlika, binudol. Na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko kasi nungalingan yan. That's my reaction. Sir, regarding po Hindi, kayo naman hindi kayo nakikinig sa mga sa mga sinabi ni Tatay Digong. Nag-rely lang ho kayo doon sa mga huhuging mga vlogger nyo, yung mga vlogger nyong walang mga nanonood sa kanila, di ba? Panoorin nyo ho yung buong video, naman sinabi na pinirmahan nyo yung GAA kahit na kulang-kulang. Tanga ka ba, sir, ha?
Yan ang hirap sa inyo eh. Sa kakabangag mo, bangag sa kapangyarihan bangag sa kapangyarihan. Tingnan nyo naman, yung eyebags pa lang, kitang-kitang bangag na sa kapangyarihan. Sa kabangagan mo, dakdak ka ng dakdak, hindi mo man lamang pinanood yung podcast nitong si Kong Isidro Unga, ba't nitong si Tatay Digong? Sa possible extension ni PNP Chief Marbil, meron po bang ganitong plano, sir? Well, there is a very strong argument that it would not be. Strong lang yung tama nyo, pero argument dyan sa Malacanang, walang argumento dyan. Puro yes man lang kayo dyan. Ano? Good for stability, especially to change Chief PNP in the middle of a campaign period and then approaching an election period. So pinag-aaralan namin, but I think that is probably a very strong argument to keep him on, at the very least until after the elections. All right. Sir, may recommendation po ang MMDA to shorten yung pasok sa government agency sa Metro Manila to ease the traffic from 7 a.m. to 4 p.m. Yes, I saw that. We're studying it. If it works, we'll do it. But we have to. It's not enough to talk to the traffic enforcers and the administrators of traffic that have made the suggestion. We also have to ask the commuting public kung practical para sa kanila. So if it turns out that everyone agrees to it, then I cannot. Kitang-kita ho na talagang stress na stress sila dyan sa Malacanang. Yan, pinanindigan nyo yan tatayuan nyo yung mga kabalbalan nyo na yan, sigurado kayo Kasi sinasabi niya dito, walang mali. Walang mali ang ang tawag dito, ang budget, nagsisinungaling si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tingnan natin. Nanonood ang AFP, PNP, Sambayan ng Pilipino, ganyan mo tayo lokohin ng admin. See why it will be a problem. Okay? Oh, wait. Before I leave, yung totoong pakay ng pagpapa-interview sa media, ito, pakinggan nyo mga. Was asked last Thursday on what my opinion was on sex education in schools. And I stand by my answer that sex education is extremely important. When I was talking about sex education, I remembered our sex education when I was in school. At ang namin, kailangan shocked, woke, that they're trying to bring into our system. You will teach four-year-olds how to masturbate. That every child has the right to try different sexualities. I'm a grandparent. Reproduce na hindi pa na. Ayun na nga mga kababayan, dito na unahan tatapusin ang pagsasalita ng bangag na to kasi mga walang kwenta na hula sabihin na pagkatapos niyan bubulahin niya na naman ang Sambayan ng Pilipino. So ngayon dito sa bahagi ng video natin na to, punta na tayo dito sa naging kwentuhan nitong si Sir EB, ni Ma'am Joey. Ito talaga yung pangdiinan, ika nga, di ba? Ito yung pangdiinan. Pag-uusapan nila yung pagbisita nitong mga dilawan na to, itong si Risa, Jokno, si Bam, diyan sa Sinulog, no. Ito pakinggan natin. Pahiya ko kasi si Risa dito, pakinggan natin to. Ang mga dilawan at saka yung mga Marcos na candidates ang binubuo talaga. Meaning, pinalakpakan naman Kitty was in the venue daw. Yun ang pinalakpakan, Joey. At pinalakpakan daw si Kitty hindi kasama si Bongo. And she was cheered on, si Kitty. Yun ang sabi. Pero yung mga BPM din, no, binubuo talaga. Alam nyo na mga kababayan, yung Cebu para kanino? Ang Cebu para sa mga Duterte. Etong video na to, medyo malinaw. Marami kasi mga nag-send sa akin ng video, but this one is actually quite clear. Ang nasa baba nito, sila Chel Jokno. Right. Sila Chel Jokno. Let me just, i-play ko lang kasi lang naman to. 27 seconds lang.
Nakatalikod si Lisa. Yun. Oo, tatlo sila. Okay. And like you saw, your tech soars higher with innovation, delivering quality And naawa ko sa announcer. Sorry. Kasi Naawa ko sa announcer. Pilit talaga ni effort yung announcer na lakasan yung boses niya. Para matapunan yung mga tao. Para ma-cover. Ngayon yung sasabihin ko eh. Pero yung worst, Joey, yung kay Kiko at saka kay Sharon. Nako. Pero hindi mo nakuha yung actual audio kasi ang na-share mo at napanood natin yung coverage ng live. Unmute yung actual audio inside the venue. Pero ewan ko kung merong nasa loob na nakapag video. Correct. Pero kuya, the mere fact that the host had to acknowledge yung heckling, ibig sabihin sobrang lakas, di ba? Sobrang lakas. For them to say na, you can do better than that yung Correct, no? Malakas po talaga yung sigawan. Sa tingin natin, nagliito yung si Risa nung narinig niyang siya ang inanunsyo. Sinisigaw. Ano yung babae, diba? So, ibig sabihin, lala nung booing. Diba? Lala talaga. And it did not happen just for Kiko and Sharon. It happened earlier. To Risa, Shell, and So, doon mo makikita, no? At it reflects naman talaga, no? In 2016, PRRD got almost 50% of the votes of Cebu City, Cebu, the entire Cebu province, 11 districts. At in 2022, VP Sara, I think, garnered about 72% of the votes in Cebu for the vice presidency, when technically, ang Cebu is a very dilawan country. Al Marcos dilawan ito talaga ever since the 70s. No? So talagang makikita nyo na talaga na nag-iba na talaga ang sentimento ng mga Cebuanos. At makikita mo yan kanina, no? Evidently po sa reaction ng mga tao. So, yun. Good job, Cebu. Good job. Buti nga. Di ba, after ng INC, tapos after ng Cebu na yan, and then after nung pabingo dun sa yung pabingo nila Leila. Sabi nila di ba? Di ba sila nakakahalata? Parang, you're doing something na hindi acceptable sa mga Pilipino. And yet, pinupush nyo pa rin yung gusto ninyo. Hindi ko magets. Diba? Well, may isang nag-comment sa sa page ko. Sabi niya, I think maganda rin yung point. Sabi niya, ang nakakatakot yung public clamor, sobrang lakas. And yet, itong mga kandidato, itong mga politiko, chill na chill sila. They look so confident and they look so yung parang yung sila dun sa mga brazen nila na mga pambabastos sa public funds, napaka-brazen lang nila dun sa, alam mo yun, and nakakatakot kasi bakit ganun sila ka-confident? No? Nakakatakot kasi, ako, talagang, I really think that the 2025 election is somehow lutuni. Diba, Joey, may shinare ako sa post ko na cryptic post. Luto na. Dandil na ho yan. Maniwala kayo sa akin. Ngayon, kung hindi tayo tatayo, hindi tayo magkakaisa para matapos tong mga kababuyan na to ni Romualdez at netong si Marcos Jr. Wala na ho. Talagang malulugmok ang sambayan ng Pilipino. No? Luto na ho. Wala ho silang pakialam eh. Gumalaw ang INC. I mean, meron namang nangyari. Pero yung
ano naman kasi yung naging resulta kumbaga yung personal na interest nung kada politiko yung nanaig doon sa nangyaring galaw ng mga kababayan nating INC. Pero yung talagang mabigat na yung tipong magsasalita sila na talagang titigil yung ganito, magkakaisa, nakikiisa sila sa INC, pero hindi natin nakita. Ang nakita natin, talagang ang dating parang hinahamon pa nila yung INC. Yung mga nakapaligid kay Tambaluslos. Nakita nyo si Leila de Lima, si Castro, si Trililing. Lahat sila, wala tayong narinig na yung tipong, yung mga tumatakbo ng mga posisyon sa kanilang mga distrito, yung sila, karapatan ng INC, yung tipong umaasa pa rin sila, dadalhin sila ng INC. Pero alam naman talaga natin na talagang wala na itong mga politiko na nakita natin kung paano mag-ipal dyan sa Committee on Bad Government at dyan sa TUADCOM. Wala na burado na yan. Kumbaga, ika nga nitong si Sir Jen, markado na kayo, nakalista na kayo, ika nga. Tuloy natin. Na yung source ko nga doon sa loob na parang luto na nga yung 2025. At di ba yung live tayo with Atty. Glenn Chong nung nandun tayo sa Davao. And now we have this parang 9 million ata na balota na 6 million na balot na dinispose. Ano yun, paano nila dinispose, how di ba? So, yan, talagang dapat talaga natin bumalik. Tinanong nga si Atty. Vic sa forum kahapon, no? Nung isang leader doon. At ang sabi, itong tanong niya is, gaano ba tayo kasigurado, no? Na ang COMELEC ay hindi gagawa ng anumang uri ng kabulastugan, no? To put it mildly, no? Ang sabi ni Atty. Vic, I don't trust the COMELEC to do that. Nakaano na kumbaga itong si Atty. Vic, nakita niya na yung galawan sa loob ng sa loob ng tawag dito, sa loob ng COMELEC no. Alam ho nila na hawak ko sa liig nitong si Tamba, yang si Kokak, yang si George Garcia. Alam ho nila. Kaya wala na ho silang tigatig kahit na sinong bumira sa kanila, okay lang. Pirahin nyo kami, pero sigurado mananalo mga kandidato namin. Pero tingnan ho natin kung anong mangyayari dito sa 2025 election. No? Kuya, yung fact that Chair Garcia decided to, well, the COMELEC, the commission itself decided na i-remove yung mga deemed nila na disqualified without according respect doon sa mga question ng disqualification. And for me, that talagang corruption to. Talagang to. How can COMELEC disrespect the right to find remedy, the right to avail remedies ng mga kandidato na kino-question ang desisyon ng COMELEC because they have remedies, they can go to Supreme Court. Kapag hindi sila agree sa desisyon ng COMELEC, yet COMELEC find it acceptable or prudent na hindi, sige, tatanggalin ka na namin kasi nag-decide na kami na disqualified ka. O pagdating sa COMELEC, nanalo sila sa COMELEC, they were able to get TRO. That in itself is very, 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 very brazen na unang-una, yung pag-disrespect ng COMELEC sa karapatan ng mga dinisqualify nila na hindi nyo dapat tinanggal yan kasi nag-avail pa sila ng remedy Diba? Either nag-print kayo ng balot kung ma-resolve na yan ng Supreme Court or while they're still availing of the remedy at hindi nyo alam kung ano magiging desisyon ng Supreme Court, you should have not removed their names in the ballot. Diba? Bakit ang kapal ng mukha ng COMELEC na gawin yan at pagkatapos, itong desisyon ng COMELEC na ito, sinayang niya ang pera ng bayan. Because 6 million ballots were, isisirain, i-destroy nyo na lang. Ganon na lang yon, Chair Garcia. Pero there's also, pero pwede rin yan gamitin, Joey, yung ballots na yan. Pandaraya. Yeah, sa pandaraya. Tsaka di ba Joey, napag-usapan natin to before, na parang
nung ano kasi, nung kasagsagan kay Alice Guo, tapos tinanong si George Garcia about yung sa sa pagtakbo as a mayor. Ano sinabi ni George Garcia? COMELEC is only to facilitate or accept the application. Oo, pero hindi sila magtatanggal or magdi-disqualify unless may magrereklamo. 'Di ba? Or unless may mag-file ng case or sa nila sa NBank nila. Wala naman. So why sila ngayon nag-decide ngayon? Due to that, naging inefficient sila. Mag-ano naman sila, re-reprint naman ulit sila ng balota. Damay na yung iba. Pati si Nene Bacale, tinanggal nila. The last update I heard is also availing remedy doon sa kanyang... May live ho itong si Attorney Vic Rodriguez. Pagkatapos ho nitong isa na to, abang lang ho kayo, gawan ho natin ng mabilisang reaction video to. Malupit ho itong na to, sigurado hihimayin ho nitong si Attorney Vic, at babasagin ho niya yung mga argumento nitong si Marcos Jr. Mamaya ho, naku, may hawak pa mga dokumento. Qualification. Yari kayo dito. Diba? Yari kayo dito. Nakakapikot ko sa balita, parang kung magpaliwanag si Garcia, parang kasalanan pa ng Supreme Court. Na parang tuloy, kasi nagmamadali kami, may nahabol kaming deadline, since ngayon lang lumabas, di kailangang ulitin. But don't worry, kasi gagawa namin ng paraan, kasi parang sila pa yung bida, parang sila pa yung kinawawa. Nakakagigil itong gobyernong to, alam mo yung kapalpakan, tapos i-gaslight. Oo. At ang nakakagigil dito, wala man lang nagwawala dun sa perang sinayang ni Chair Garcia sa pag-imprenta ng balota na blatant disrespect sa karapatan ng mga kandidato na mag-avail ng remedy. Diba? Example, si Jonas Cortez, no? Excluded din, hindi na-include yung pangalan niya. No? And I think they're hopeful now na mag-i-issue din rin ng TRO yung Supreme Court. Kasi it was a very urgent motion nga. Kasi nga, inilabas yung desisyon ng COMELEC December 27 or 28 ata yun. Basta last day of work. And they only have 5 days to file a reply, no? Or a motion, no? At hindi na umabot kasi nga holiday na eh. Talagang yung para bang mag-serve ka ng warrant on a Friday, on a weekend, para talagang maano ka. So, parang may ano doon eh, may bad faith talaga, no? So I hope, no? So, paano ngayon yan? Pag halimbawa, may TRO, at si Jonas Cortez ay pinayagan na makatakbo. O ilang hundreds of thousands of ballots na naman yan for Mandawi City. I-reprint mo na naman, di ba? I-reprint mo na naman. Ito, on a lighter note, ang nakakatawa, si Kiko Pangilinan nagreklamo kasi mamumove daw yung pangalan niya ng number. Kasi diba may babalik na based on alphabetical order kasi si senators and si magmo-move daw yung pangalan. Ito na si Pastor Apollo Kibuloy from 52 naging 53 na ho siya. Kaya itong si Attorney Vic, di ko alam, baka mag-56 ito kasi mag-move sila lahat nauuna itong si Pastor Kibuloy tapos si Attorney Vic. Kaya tignan nun natin, hinahanap ko kasi dina-download lang ho yan sa website ng COMELEC. Pero wala ho tayong makita ngayon na mada-download. Dan luma pa ho hindi pa ho updated yung mga nada-download dyan sa mismong website. Kaya tignan nun natin, abang-abang lang ho tayo. At kung alam nyo ho ang updated number nitong ating mga kandidato, i-comment nyo ho dyan sa baba para ma-update ho natin yung ating mga slide dyan sa gilid. Si Kiko Pangilinan, anong akala mo sa mga botante? Bobo, magsishake pa rin ang number na hindi na sa'yo. Sa kami ako, wala bang mag-question kung anong gagawin dun sa 6 million na balota na yun. Dapat ipakita kung paano nila sisirain yun. At the same time, yung may serial number yun o kung QR code man lang na dapat nakalista na totally. Dapat yung mga yan, wala yan sa magiging final na ng balota. Kasi baka mamaya magsulputan na naman yan na may mga boto, may lamang boto. Yun na nga, Miss Laika, no? Yung nabasa ko, ang sabi doon is parang pagka yung itutuloy nila yun is iibahin na naman nila yung parang source code ata or yung counting or something sa software. Ayan, din na si Cosmo. Ayan, nandito ang ating ka-moisture.
Ayun, oh. Ba't ang dilim? Ba't ang dilim? Gulo natin. Bakit ang dilim? Bakit kayo nag-display ng Gcash nyo? Bakit ako wala? Charot. Kasi ilalagay ko. Ano sa akin? Wag. Ayoko i-publish yung number ko, girl. Okay. Yung number ni Ma'am Sas, ano yun yung sa mga gustong magpadala kay PH Update, dito sa video na to, bigyan nyo na lang ho kay Ma'am Sas. Yung mga ibibigay nyo ho dito sa video na to, kay Ma'am Sas na lang. Pero yung mga susunod, thank you. Wag na. Ako mag-publish. Wag. Ito pala si different thinker, malandi ka. Why? Malandi ka no? Hello everyone. Hello mga ka-moisture. Grabe ang mga kaganapan. Grabe. Nakakalimutin sa red note. Actually, hindi naman ako nagagrabihan, pero ang actually, napagtanto ko na mapagbigay talaga ang mga Pilipino. Why so? Kasi, oo, di ba? Magtatrabaho ka. Kanina dun kay Harry Roque, sabi niya, ang tax daw niya, I think pareho kayo nito, Miss Laika, ng income. Kasi ang tax niya in a year, 1 million eh. So that's like middle class, no? Sino yan? Medyo pareho kayo. Hindi niya pinangalanan yung sarili niya. Beso nandun siya kanina sa ni Harry Roque. Sa live ni Harry Roque, oo. Sabi ko, grabe, mapagbigay talaga mga Pilipino. Parang sa Miss Laika, mapagbigay din yan. Alam mo, nakakagigil. So, kung binigay ko sa lalaki yung tax, siguro minahal na ako ng sobra-sobra yung mga lalaki ko. May love life ka na, no? Well, lang lalaki na ho pinag-uusapan nila eh. Pero tuloy nyo lang ho mga kababayan, punta lang ho kayo. Kung meron pa tayo maririnig na pangdiinan na argumento dito sa naging live na to nila Ma'am Sas, Ma'am Joey, Sir EB, at itong si Free Thinker, si Ma'am Laika, tutuloy ho natin sa mga susunod na video. Maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Huwag ho kayong basta magpabudol. Ang lumalabas sa bunganga ng presidente na ito si Marcos Jr., puro ho kasi nungalingan. Mamaya ho, di pa ho tayo tapos sa budget na yan. Meron pa ho tayong pangalawa, pangatlo, pang-apat, hanggang makita ng ating mga kababayan kung anong klaseng panluloko ang ginagawa nitong si Marcos Jr. Mantakin nyo, itong si Amy, hindi ho niya pinirmahan. Kapatid mo, hindi pinirmahan yung bycam na yan. Kasi falsipikado nga. Pirmado yung bycam. Saan mapupunta yan? Di ba? Pirmado yung bycam. Saan mapupunta? Diyan sa Malacanang. Ngayon, yung mga fill in the blanks, nilagyan nyo na ng laman. Tapos, sasabihin nyo, hindi blanco yung GAA. Hindi naman yung GAA yung sinasabi namin eh. Sinasabi namin yung bycam report ang blanco na kung saan dyan siguro sa Malacanang kaya ang tagal nyo bago mapirmahan, bago maasikaso yan, di ba? Kailangan natin mag-re-enacted budget tayo, di ba? Ang nangyari ho, talagang ipinilit nila. Ngayon pala, kaya matagal bago pirmahan, nag-fill in the blanks pa ho sila. Ayun na nga, maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas.